Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin kung paano po tinira ni Ako Bicol Congressman Garbin itong si Toby Tiangco. Yan o, pag-usapan natin. Ako Bicol Congressman Garbin, Toby Tiangco, 529 million insertion sa 2025 national budget. Alam nyo, ito kasi yung mahirap kay Toby Tiangco. Yung tinitira niya, yung kapwa niya mga kongresista na akala mo sobrang linis niya, wala siyang bahid ng dungis, yung tipong kala mo, yung nagmamalinis, ganun yung kinikilos ni Toby Tiangco, yung parang walang alam sa mga insertion na yan, 'di ba? Pero teka lang, dito tayong magtataka kasi lumalabas na meron siyang 529 million pesos na ipinasok, and guess what? Karamihan doon ay puro flood control project sa Navotas. And kung susumahin ninyo yung Navotas ngayon, ganun pa din. Binabaha pa din at lumulubog pa din ang kanilang lungsod. So ngayon, ayon mismo kay Congressman Alfredo Garbin, itong si Tiangco ay mayroon daw pong humigit kumulang kalahating bilyon na insertion. So, 65 to 70% dito ay napunta sa flood control. Ngayon, ang pinakatanong natin, bakit tila baga up to this moment, wala tayong nakikitang pagbabago doon sa Navotas? Ganon at ganon pa din, perwisyo at binabaha pa din. Diba? Ngayon, sige, basahin natin to. Sabi dito sa balita, binuking ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang insertion umano ni Navotas City Representative Tiangco sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 529 million. Yan. Binabasa ko pero nilalagay ko na lang dito yung mga minamahal, yung picture. So, dalawang flood control project umano na napondohan sa budget insertion ni Tiangco ang nakuha ng mga kontrobersyal na kontraktor na iniuugnay sa maanumalyang proyekto. So, ano yung mga kontraktor na madudumi na kinuha ni Tiangco? Walang iba kundi yung Saint Timothy Construction and yung SYMS Trading. So, itong St. Timothy na to is pag-aari, 'di ba? Alam niyo naman, pag-aari ng mga Diskaya family and kilala sa pagiging substandard project, and mayroong malaking issue dito nga po sa tax. Hindi po kayo nag-booking yan, kundi si Mayor Vico Soto. And then yung SYMS, may mga record po ng Ghost Flood Control Project. And kinumpirma po mismo ito ng COA. So ngayon, ito, continue, basahin pa natin. Sabi pa dito, nag-ugat ang pagbubunyag ni Garbin nang matanong sa isang panayam kaugnay ng mga aligasyon ni Tiangco laban kay Ako Bicol First Nominee Elizalde Co tungkol sa mga umano'y insertion sa 2025 General Appropriation Act. Hindi ko bet itong si Elizalde Co. Lalo pat, meron siyang issue na kung saan controversial ang kanyang pangalan, lumipad doon sa ibang bansa para daw po magpagamot. Ang pinakatanungan natin, wala ba tayong magagaling na hospital? Ano yung silbi ng PGH? Ano yung silbi ng St. Luke's? 'Di ba? So, bakit kailangan mo pang lumabas ng ibang bansa kung yung sakit mo ay kaya namang gamutin sa bansang Pilipinas? Hindi ko gusto itong si Elizalde Co, dahil alam na natin na hindi naman din siya malinis. Pero ang pinakaayaw ko sa part, yung nagmamalinis is may baho din naman. Tapos tinitira ang kanyang kongresista tungkol sa issue na to. Parehas lang naman sila. Di ba wala akong kinakampihan dito? Ba't mo titirahin ng isa? Ganun din naman ang ginagawa mo. Di ba? So, speaking of insertion, kasi yung binabato sa atin sa Ako Bicol, specifically kay Congressman Zaldi, but since I'm one of the Ako Bicol representative, ganun na rin yung pagka-involved We need to respond to it. Kasi masyadong generalize ni Tiangco ang Ako Bicol na mga
allegedly, corrupt daw uno, may mga insertion, ganyan-ganyan. Hindi naman kasi lahat ng nandoon sa Ako Bicol ay madumi. Kahit pa paano merong mga tao dyan na malinis, 'di ba? Na may ginawa din namang tama. So, kung meron kang titirahin, specific mo na lang yung tao. Hindi yung idadamay mo pa yung kanilang party list. So, ngayon, sa mga hindi nakakaalam, binadatan kasi ni Tiangco, itong si Elizalde ko, at yung Ako Bicol tungkol sa mga insertion. Pero, 'di ba, maya't maya malalaman natin na siya pala ang merong mas malaki at questionabling hawak na budget. So, mas malala pa, 'di ba? Release agad ang mga projects niya. And alam niyo kung kanino napunta? Sa mga contractor na mga iniimbestigahan sa ghost project. 'Di ba? Kaya ba mabilis ang release? Sino kaya ang kakutsaba? Tanong lang po. So ngayon, ino-audit siya. Actually, yung mga kampanya nga nasangkot red flags, mismong DPWH na mismo at yung BIR ang nagsabi. So, yung mga kumpanya ng Diskaya, yung St. Timothy, yung Alpha Omega, yan po yung pinaiimbestigahan ng Bureau of ng BIR, 'di ba? Dahil sa mga tax evasion and shady operation. At mismong DPWH sumulat kay Tiangco para humingi ng tulong sa pagpapatupad ng mga proyektong hawak ng mga Diskaya firm. So, ibig sabihin, fully aware, 'di ba itong si Toby, tungkol nga po dito sa may mga hawak ng mga flood control projects niya. Imposibleng hindi niya kilala itong mga Diskaya, 'di ba? Favorite contractor niya 'yan. So hindi pwedeng wala siyang alam. Hindi pwedeng hindi ko kilala yan. Basta nag-ano lang yan dyan. Parang tumubong kabote. Hindi niya pwedeng sabihin ganon. 'Di ba? Nakakatawa namang isipin. Itong si Tiangco, siya na mismo nagsabi before na ang SOP or yung cut sa flood control projects ay tinaguring 30 to 40%. Ngayon, siya yung may hawak ng 529 million insertion. Ang tanong, sino ang nakinabang? 'Di ba? Sino pinoprotektahan? Saan napunta ang pera? Tapos wala man lang tayong makitang maayos na proyekto. Ngayon, kung meron man akong gustong sabihin dito kay Toby, hindi ka pwedeng magpanggap na ikaw si Mr. Clean. 'Di ba? Kasi yung mismong distrito mo nalulubog. Kahit anong tago mo, nilulubog, nalulunod ang distrito mo sa mga ghost project. Tapos, ito pa yung pinaka-ironic nangangarap pa itong si Toby na maging Speaker of the House. Sarili niya ng bakuran, hindi niya kayang ayusin. Kongreso pa kaya. 'Di ba? So, continue tayo sa pagbabasa. Sabi dito, sinabi ni Garvin na si Tiangco ay nasa overrule sa nakaraang pagdinig ng House Infra Committee dahil ang mga sinasabi nitong insertion ay hindi pa... wait lang. Meaning, not part of any anomalous DPWH project of investigation right now, ani ni Garbin. But speaking of insertion, siya yung merong insertion na sobra sa kalahating billion. And out of 529 insertion niya sa 2025, may 65 to 70% nito ay nasa flood control sa Nabotas. Nakuha umano ng dalawang controversial ang flood control project ni Tiangco. And ako'y namamangha kung bakit doon sa pagdinig sa TRICOM, nandun yung dalawang contractor na awarded sa kanyang distrito. And these two contractors are being investigated right now because of ghost project. 'Di ba? So anyway, mga minamahal, sa madaling sabi, itong si Tiangco, masyadong nagmamalinis na parang tila baga. Hindi siya parte ng tinatawag na mga anomalous sa mga flood control projects. Meron pa siyang keme-keme na 30 to 40% yung cut dyan, diba? And then eventually malalaman natin na meron ka palang insertion na kalahating bilyon. And then wala din naman palang napala yung flood control dyan sa lugar ninyo. Bakit? Ba't walang napala? Kasi wala naman talagang project. Ghost, diba? So, ito yung pinaka-pangit Masyado kang nagmamalinis, tapos ikaw, may baho ka din naman. Yan yung pinaka-pangit sa'yo. So, alright, kung meron man tayo ditong lesson, ayusin mo muna yung bakuran mo bago ka pumuna ng bakod ng iba. Or, ayusin mo muna yung muta mo, pahiran mo muna bago ka mamuna ng muta ng iba.
Diba? Alright, so mga minamahal yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.